Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,950 subscribers. 50 na lang, 8,000 subscribers mark na tayo, guys. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay First Lady. No, ang First Lady po natin ngayon ay si Lisa Marcos, Lisa Araneta Marcos, no. Siya po ay asawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga po siya naging First Lady, no. Abogado po 'yan. Tsaka professor din po 'yan ng iba't ibang mga universities ng College of Law, no. Talagang aral na aral 'yan at saka pag may mga nagbabar ay talagang sinusuportahan niya at ang mga libre kain, no? Libre lahat. Siya po ang gumagastos niyan. Okay? Tapos si First Lady din po ay may mga proyekto, no? So recently po nagkaroon po siya ng project, no? Yung project niya po ay yung distribution ng mga mobile clinic, no? Na pinamigay ni First Lady sa 83, no? 83 provinces po 'yan, no? So nangako po kasi si First Lady Araneta Marcos na higit pang ilalapit ang healthcare system sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng 83 bago at modernong mobile clinic sa 7 lalawigan sa Central Luzon, particular na sa mga remote areas. Naku, akala ko ano lang, no, 7 lang, hindi pala, no, 83, no, 83 ba 'yon? Okay, 83 mobile clinics ang dinistribute ng Office of the First Lady, no? So bahagi ng collaborative effort sa pagitan ng Unang Ginang at ng Department of Health at sa pakikipagtuwang na rin sa Department of Local Government Unit, Philippine Charity Sub 6 Office at AGRI, Kaagapay Organization. So ano lang to, parang siya yung nagdi-distribute, siya yung nagko-coordinate, pero at the same time proyekto rin to ng mga iba't ibang mga ahensya. Ang initiative na ito ay nasa ilalim ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat or lab program. No, hindi ba ano yan, Luis Araneta Bongbong program na isang healthcare project na pinasimulan ng supportive at compassionate na may bahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inilunsad kamakailan sa Maynila, no? Napakagandang proyekto ito, pero mas magandang proyekto ito kung masusustain itong project na ito, hindi lang po ngayon, but hanggang sa hinaharap, no? Kahit na magpalit na ng gobyerno ng Pilipinas, ganun pa din, no? Meron pa rin ganyan, no? Kasi mahirap naman, papalit-palit tayo pagkatapos ng isang termino, wala na yung proyekto, no? Ang mga newly donated mobile clinics ay mayroong examination laboratory, so definitely may doktor yan, may nurse yan, no? At x-ray facilities, o kaya pwede din naman na yung mga provincial doctors ang mangangasiwa nito, gayon din ng medical essentials gaya ng patient bed, infrared thermometer, patient monitor, at mga medical equipment. Kabilang na mga electrocardiogram, ultrasound, cholesterol monitoring, glucose testing, at blood hematology tools. So parang may laboratory na nga talaga. Maganda yon, no? Maganda po ito, no? Kaya lang, dapat po yung mga ambulansya din, no? Akala ko ba libre yung mga ambulansya na yan? May bayad din po pala yan. No? Kunwari, itra-transfer ka from one hospital to another, may bayad din po pala yan. Nakakalungkot yung isipin, no? Parang lahat ng ng kilos ng ating mga mamamayan ay may bayad. Mahirap po yun, no? So ang naturang kontribusyon ay naka-align sa dedikasyon ng pamahalaan sa universal health coverage, ng isang mahalagang aspeto sa pagkakaloob ng mga modernong medical at healthcare sa mga Pinoy. Ay, nako, kailangan pa ba yun? Ibig ko sabihin, dapat natural na talagang pinagsisilbihan natin ang ating mga kababayan regardless of may pangalan ka ba dyan o wala, di ba? Isang mahalagang aspeto sa pagkakaloob ng isang modernong medical at healthcare sa mga Pinoy. Particular sa mga magsasaka at yung malalayong lugar. Tama din naman. Pero may nabalitaan tayo sa Pampanga na inilipat lang from one hospital to another, ay pinagbayad sila ng 1,500 sa ambulansya. Hindi po ba dapat
pinagsisilbihan din natin ang ating mga mamamayan, mahirap, mayaman, nasa middle class, etc. No? Binigyan din rin naman ng unang ginang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng accessible healthcare para sa mga Pinoy. Alinsunod sa bisyon na ito, ang mga mobile clinics ay may mahalagang papel sa pagkakaloob ng preventive health services direkta sa mga komunidad. Very good ka dyan, unang ginang. No? So sabi ni unang ginang, sa pamamagitan ng sama-samang pagsusumikap ng iba't ibang organisasyon. Yes po, no? This is a collaborative effort of many offices, yung Department of Health, DILG, yung local government unit, yung PCSO, kahit PAGCOR kasama dyan, no? Magtutulungan sila upang makapagpatayo ng isang mas malusog at malakas na populasyon. Pero mas maganda rin po sana kung more on prevention ang ginagawa natin. So for example, meron tayong pathway diyan, walkway, yung bike natin, umimigay tayo ng mga bike, yung mga healthy foods natin, mga gulayan, lahat po yung mga ganyan, yung healthy lifestyle. Pinagbabawal na natin manigarilyo ang ating mamamayan, alisin na yan. Kung meron man yung parang ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung smoking zone, malayo sa mga opisina, kailangan mo pa maglakad, etc. Bawal yung mga ganon, yung parking, yung libreng sakay, mga ganong bagay, di ba? Sinabi naman ni Kaagapay founder president at author ng librong Leave Nobody Hungry na sa Virginia Ledesma Rodriguez na ang inisyatiba ay alinsunod sa commitment ni Pangulong Marcos Jr. na magkaloob ng mahalagang serbisyo at gabayan ang kalusugan ng mga mamayan. Ang mga klinika ay magpapasilidad ng regular na health screening upang matukoy ng maaga ang karamdaman ng pasyente. Tama po yan para sa agarang intervensyon dito na magpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga Pinoy. Very good po kayo dyan. Magkakaroon rin ang pamahalaan ng kapasidad na mapalawak pang naabot ng pagbabakuna sa mga malalayong lugar. Very good po kayo dyan. No? So dahil dyan, natutuwa tayo sa ating unang ginang sa mga inisyatibo na ito. No? Pero may suggestion lang tayo, no? Si #WalkWithLan, na mas maganda sana kung may prevention, no? Hindi pa nangyayari, inaano na natin, no? Inaalis na natin na mangyari pa ito, no? So for example nga yung pagtakbo, paglakad, gano'n, no? Hindi lang gamot, no? Yung parang mga bitamina, mga gulay, mga prutas, no? Babaan yung mga alam niyo po ba dito sa lugar namin, no? Talagang napakamahal. Yung avocado na nga lang 250 pesos na 1 kilo. Naku, malaman ko, 80 pesos lang pala yan sa Silang Cavite, no? Kaya mas mahalaga, in the next few months, no, talagang tutulungan natin ang ating mga kababayan na umanap ng mga murang bilihin, no? Prutas, gulay, tiles, pintura, lahat yan, lahat kuhanin natin kasi natututo tayo dito sa contractor natin, no? Yung architect natin, natututo tayo na i-outsource natin lahat yung pinakamura, no? Pero di kalidad naman dapat. Pero para di ba? Lahat mura, no? Tapos kukuha na lang tayo ng mga labor. Ayun. Sige po ha. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat, no? Patuloy niyo pong suportahan ang ating programa, ang ating munting YouTube channel. Malapit na po tayo mag 8,000 subscribers and ang target po natin ay maka-atim tayo ng 100,000 subscribers. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Tandaan niyo po lagi ito na mahal ko po kayo. Bye-bye po. God bless you.